Hello everyone! Welcome to our channel, Bawat Buhay May Kwento. Matutuwa, mai-in-love at mapapasanaol tayo sa love story ni Amber at Howard na aking ihahatid sa inyo ngayon. Parihong mag-aaral sa De La Salle University ang dalawa, ngunit hindi nila kilala ang isa't isa. Isang hapon, labasan at uwian ng mga estudyante. Pahirapan na naman makakuha ng masasakyan, mukhang uulan pa. At nagkataon naman na hindi masundo si Amber ng kanyang ama. "Oops, ako ang nauna dito," sabi ni Amber. "Anong ikaw? Nauna ako at ako ang pumara sa taksing ito," sagot ni Howard. "Excuse me, pareho tayong pumara dito. At nagkataon naman na sa harapan ko pumarada si Manong driver. Loko ka, kaya akin ito," singhal ng dalaga. "Miss, nagmamadali ako kaya tumabi ka na dyan," pagtaboy ni Howard sa dalaga. "Ikaw ha, kalalaki mong tao, wala kang ka-gentleman?" Nang didilat ang mata ni Amber sabay tulak kay Howard. Malaking tao ito kaya hindi man lamang natinag. Napakamot ng ulo ang taxi driver sa bangayan ng dalawa kaya bumaba ito ng kanyang sasakyan. "Magbabangayan ba kayong dalawa dyan o sasakay kayo?" tanong nito sa dalawa. "Sasakay po ako, Manong," sagot ng dalaga. Ako nga ang naunang pumara dito, miss, kaya ako ang sasakay, Manong. Kayong dalawa, kung may love quarrel kayo, huwag niyo akong idamay, naghahanap buhay ako," lahad ni Manong driver. "Ano kaya, miss, kung sabay na lang tayo? Tutal naman sabi mo, sabay tayong pumara nito, di ba?" alok ni Howard. "Ayoko nga, lalaki ka at babae ako. Baka may makakita pa sa atin na kakilala ko, baka kung ano pa ang isipin nila," wika ng dalaga. "Iyan talaga ang isipin mo? Pakialam ko sa sasabihin ng ibang tao, kailangan kong makarating sa pupuntahan ko at wala akong panahon makipagbalitaktakan sa'yo," inis na wika ni Howard. Palipat-lipat lamang ang mga mata ng driver sa dalawa habang nagsasagutan ang mga ito maya-maya pa. "Bahala kayo dyan, aalis na ako," sabi ng driver sabay pasok sa taxi. "Sandali lang, Manong," ayon kay Howard sabay takbo sa kabilang pintuan at dali-dali itong pumasok sa loob ng taxi. Mabilis rin naman nakapasok si Amber sa loob. "Oh, akala ko ba'y ayaw mong sumabay sa akin?" tanong ni Howard. "Sira ka pala eh. Bago ka nakapagbukas ng pintuan, andito na ako sa loob," sagot naman ng dalaga. Pinaandar na ni Manong driver ang sasakyan. "Saan ang punta nyo?" "Sa SM EDSA po, Manong," sagot ni Howard. Nang laki ang mga mata ni Amber. "SM EDSA? Manong, Blumentritt po ako." Inihinto ni Manong ang taxi. "Mga anak, medyo gabi na at maraming nangangailangan nitong taxi ko. Ngayon, kung hindi kayo magkasundo, pabababain ko kayo dito." Pagbabanta ng driver, biglang tumahimik naman ang dalawa. Inilabas ni Howard ang kanyang cellphone at may tinawagan ito. "Sweetheart, can you please tell Mom na malilate ako? Thanks, I love you," sabi nito sa kausap sabay off ng kanyang phone. "Sige, Manong, pwede po bang unahin mo na lamang siyang ihatid para matapos na tayo dito?" sabi ni Howard. "Hindi po, Manong, pakiuna nyo na lamang po siyang ihatid. Nakakahiya naman po sa kanyang sweetheart kung ako pa ang magiging dahilan ng pagka-late niya." May halong pang-aasar ang tunada ng dalaga. Natawa si Howard. "Nagsisilos ka ba?" pang-aasar nito. Tumaas ang kilay ng dalaga. "Bukod sa wala kang galang sa babae, makapal din pati ang pagmumukha mo. Para sabihan mo akong nagsisilos?"
Galit na sabi ni Amber. Sandali nga sa inyong dalawa, sino ba talaga ang uunahin kong ihatid? O baka naman gusto na ninyong magsibabaan na lamang dito? Galit na tanong ni Manong. Miss, di ba sabi mo wala akong ka-gentleman? Ngayon naman na nagpaka-gentleman ako, sasabihan mo akong makapal ang mukha? Grabe naman. Ikaw ang babae kaya dapat ikaw ang unang ihatid. Malumanay ang tinig ni Howard. Ako na lamang po ang unahin ninyo, Manong. Mahina ang tinig ni Amber. Tumingin si Howard kay Amber bago ngumiti ito sa bayuko. Inis naman na tinapunan ni Amber ng tingin si Howard. Pagkatapos ng ilang minutong katahimikan, kailan kaya masusolusyonan itong traffic dito sa Pasay, Manong Sambit ni Howard. Naku iho, tumanda na ako sa pamamasada, palala ng palala ang trapiko dito. Napailing na sagot ni Manong. Bigla naman bumuhos ang malakas na ulan na nagpabigat ng trapiko. Napayuko si Howard at bumuntong hininga. Maya-maya pa ay inilabas niya ulit ang kanyang cellphone. Love, pakisabi na lang sa lahat na hindi ako aabot, masyadong malakas ang ulan at traffic din. Wika nito sabay off ng kanyang cellphone. Grabe, ang 30 minutes na Blumentritt from Lasal ay aabutin pa yata ng 2 oras. Ayon ulit kay Howard. Napasulyap naman ang dalaga sa katabi, ngunit pinili nito na wag nang sumagot dahil wala rin naman siyang maisasagot dito. Nakaramdam rin ng guilty si Amber. Sana kasi pumayag ka na ikaw ang unang ihatid, sabi ni Amber. Tumingin dito si Howard at tiningnan ang dalaga mula mata hanggang paa. Nakaramdam ng pagkailang si Amber sa mga tingin na iyon. Mabait ka ba talaga o nag-guilty ka lang? Tanong ni Howard. Pareho, sagot nito na may kasamang irap. Napa-smile ulit si Howard. Alam mo, maganda ka pala kapag hindi nakadilat yung mga mata mo at hindi nakasigaw. Dagdag ni Howard. Whatever, sagot ng dalaga. Sa sobrang traffic ay nakaidlip si Howard at umabot ang isang tuhod sa pwesto ng dalaga. Ano ba? Yang tuhod mo? Nainis na sabi ng dalaga. Buti nga, tuhod lang ang umabot sa iyo eh. Nakangising sagot ni Howard. Bakit kasi? Nakabukaka ka dyan? Wika nito sabay tapon ng masamang tingin sa binata. Miss, sa haba ba naman ng legs ko, kailangan ko talagang bumukaka para makaupo ako kasi hindi ko naman pwedeng itulak si Manong para makaupo ako ng maayos, di ba? Palit kaya tayo ng pwesto, suggestion ni Howard. Talaga? Pahihintuin mo itong si Manong para lang magpalit tayo ng pwesto? Tanong nito. Hindi naman natin kailangan pahihintuin eh. Total, maliit ka naman, tumayo ka na lang para makausad ako dyan sa pwesto mo. Ani Howard. Bakit ba talaga ang bastos mo? Kung tatayo ako, ano ang mangyayari? Hindi naman ako bobo. Okay na ako dito. Sisiksik na lang ako dito sa pintuan para pwede kang bumukaka. Ayon sa dalaga. Napangiti si Howard sa inaasal ng dalaga. Sa isipan niya ay kakaiba talaga ang babaeng ito. Magandang binibini, ako nga pala si Howard Villanueva. Pwede ba namin malaman ni Manong ang iyong pangalan? Tanong ng binata sabay abot ng kamay tanda ng formal na pagpapakilala nito sa kanyang sarili. Raquel Ibanez, pag-alias nito. Okay, friend na tayo Raquel ha? Witness ka Manong, nakipagkaibigan ako kay Raquel ha? Baling nito sa driver. Natatawa lamang si Manong sa sagutan ng dalawa. Manong, pakibaba na lamang po ako dyan sa brown na gate, sabi ni Amber. Wow, ang ganda pala ng bahay niyo, sabi naman ni Howard.
Nakitira lang ako dyan. Sagot ng dalaga sabay bukas ng pintuan ng taxi. Salamat po Manong ha, ingat po kayo palagi. Habilin nito sa driver. Raquel, ako, hindi mo pasasalamatan at pag-iingatin? Wika ni Howard sa himig na pang-aasar. Salamat sa kabaitan mo Howard ha. Ingat ka at next time, sana huwag ka nang makipag-agawan ng taxi para hindi maonsyami ang lakad mo ha. Ako tuloy ang nahihiya sa kausap mo. Pakisabi sa kanya pasensya na. Ayon sa dalaga. Nagsalot na lang si Howard sa tinora ni Amber. Dahil naramdaman nito na sincero naman ang dalaga sa paghingi ng paumanhin. Mga ilang araw pa ang lumipas, naglalakad si Amber sa kanilang campus kasama ng dalawang kaibigan. Raquel! Raquel! Boses ng isang lalaki. Tumatakbo ito at nagpatiuna na sa tatlo. Hello ladies. Raquel, it's me, Howard, remember? Tanong nito. Nang laki ang mga mata ni Amber nang makita kung sino ang nasa harapan. Raquel? Nagtatakang tanong ng isa sa mga kasamahan ni Amber. Galit ka pa rin ba sa akin? Tanong ulit ni Howard. Sandali lang, walang mabilis na tinabig ni Amber ang kaibigan kaya hindi na natapos nito ang kanyang sasabihin. Sabay sabing, Oh hi! Hi Howard! Paano naman kita makakalimutan? Pero pasensya ka na ha, may importante kaming lakad. Pagpapaumanhin ito, sabay na nagmamadaling hinila palayo ang dalawang kaibigan. Napakunot na lamang ng noo si Howard. Parang may something dito ah. Tunay niya kaya na pangalan ang Raquel? Bakit parang nagulat ang kanyang mga kasamahan sa Raquel? Mukhang naisahan ako ng babaeng yun ah. Pero huwag kang mag-alala, kung maliit lang ang mundo, mas maliit lang ang campus na ito. Aalamin ko kung ano ang tinatago mo. Alam ko na, mamanmanan kita. Natatawa ito sa kanyang naisip. Hoy, anong meron ha? Bakit Raquel ang tawag sa iyo ng napakagwapong lalaking iyon ha? Curious na tanong ni Lynette. Ay, hindi lang gwapo, napakabango pa. Wika naman ni Erica sabay kagat sa mga labi nito. Ay nako, mahabang istorya. Buntong hininga ni Amber. Hindi kasi ako nag-isip ng mabuti. Hindi ko naman lamang naisip na pareho pala kaming nag-aaral dito. Sana tunay kong pangalan na lamang ang aking ibinigay. Sigurado namang isang araw mabubuking niya rin ako. Nakakaya naman. Malungkot na lahad ng dalaga. Mga ilang araw nga na nagmamanman si Howard sa bahay ni Amber. Sabado ng hapon, matyaga itong nag-aabang hoping na makikita niya ang dalaga. Sinuwerte naman ito dahil may lumabas na batang babae sa gate. Hi, andiyan ba si Raquel? Tanong nito. Wala naman pong Raquel na nakatira dito sir. Baka nagkamali po kayo ng pinuntahang bahay. Nakangiti na sabi ng batang babae. Ganun ba? Dito kasi namin siya inihatid noong isang gabi eh. Mahaba at maitim ang kanyang buhok, mapungay ang mga mata at nag-aaral sa Lasal. Describe nito. Ay, baka po si Miss Amber ang inyong tinutukoy sir. Andiyan po siya sa loob, gusto niyo po bang tawagin ko? Tanong ng bata. Hindi na. At pwede bang wag mong sabihin sa kanya na nagtanong ako? Baka magalit sa iyo na ibinigay mo sa akin ang tunay niyang pangalan. Pananakot ni Howard. Ay hala, oo nga, dapat hindi nga po pala ako nagbibigay ng mga impormasyon tungkol sa mga amo ko sir. Nako, huwag niyo po akong isumbong ha. Takot na pakiusap ng bata. Pero sigurado naman po ako na hindi kayo masamang tao dahil ang gwapo-gwapo niyo po. Kinikilig na dagdag nito. Huwag kang mag-alala, sikreto natin ito at oo, hindi ako masamang tao. Doon rin kasi ako nag-aaral, pareho kami ng school. Anong year na nga ba si Amber?
Tanong nito. Naku sir, hindi kita sasagutin dyan, malalagot na ako niyan eh. Wika ng bata. O sige, hindi na ako mamimilit, salamat ha. Ano nga pala ang pangalan mo? Tanong ni Howard. Linlin po sir, napakagwapo niyo po talaga sir. Alumpihit ni Linlin. Natawa na lamang si Howard sa kainosintihan ng kausap. Salamat Linlin ha, pakabait ka dito. Ako nga pala si Howard, magkaibigan na tayo ha. Nakangiting wika ni Howard. Oo sir. Sir, second year po si Miss Amber. Bagay na bagay po kayo, gwapo at maganda. Hindi lang po kasi maganda si Miss Amber po, napakabait pa. At mukha naman pong mabait din kayo. Inusinting papuri ng batang babae. Salamat Linlin ha, sige alis na ako ha. Tandaan mo, secret natin ito ha. Habilin ni Howard kay Linlin. Panay ang buntong hininga ni Amber habang pagulong-gulong ito sa kanyang higaan. Mukhang mabait naman ang Howard na iyon. Bakit kasi tayo nagkita sa maling panahon at maling pagkakataon? Nakakahiya, sana hindi na ulit mag-cross ang landas namin. Lunes pa naman bukas. Ay, napakahirap pala itong may tinatago tayo. Sabi ni Amber sa kanyang sarili. Isang tanghali, palabas na ang dalaga sa kanyang classroom. Laking gulat nito nang makita ang nakasandal sa poste, nakaharap at nakangiti sa kanya. Babalik na sana ito sa loob ng kanyang classroom, ngunit huli na ang lahat dahil mas mabilis siyang nilapitan ng kanyang bisita. Hi Raquel, or should I say Amber? Napapikit ang dalaga at napakagat ito sa kanyang labi, dahan-dahan itong humarap sa binata. I apologize Howard, nagsinungaling ako sa iyo. Amber Hipolito. Sabay angat ng kanyang mga kamay, tanda ng pagpapakilala sa kanyang sarili. Masaya namang tinanggap ni Howard ang pakikipagkamay ng dalaga. You owe me one, kaya sasamahan mo akong mag-lunch ngayon. Nakangiting aya nito sa dalaga. No? Mabilis na sabi ni Howard, kaya hindi na natapos ang sasabihin nito. Hindi mo ako pwedeng tanggihan ngayon. Sabay abot sa kamay ng dalaga, hinawakan ito at hinila paalis sa lugar na iyon. Sandali lang, saan mo ba ako dadalhin? Bitawan mo ko, baka may makakita sa atin. Protesta ng dalaga. Bakit? May magagalit ba sa'yo? Boyfriend mo? Mas malaki ba ang katawan sa akin? Pabirong tanong ni Howard. Tamang-tama naman, nakakasalubong nila ang mga kaibigan ni Amber. Bitawan mo ako please. Papunta ang mga kaibigan ko, yan paparating dito. Pakiusap ng dalaga. Habang hinahatak ang kanyang mga kamay, ngunit lalong hinigpitan ni Howard ang pagkakahawak dito. Hello ladies. Bati ni Howard sa mga ito. Nakangiti rin ang dalawa na parang may panunukso sa mga mata nila. Hi, I'm Lynette and I'm Erica. Pagpapakilala ng dalawa sa kanilang sarili, sabay abot ng kanilang mga palad, tanda ng pakikipagkamay. Masayang tinanggap na binata ang mga palad ng mga kaibigan ni Amber. Hello Lynette, hello Erica. I'm Howard Villanueva. Sabayan nyo na kami ni Amber mag-lunch. Alok nito sa dalawa. Sig, ay, may ka-lunch date din kami. Pagputol ni Lynette sa sasabihin sana ni Erica. O sige ha, bukas kami ni Amber ang magiging ka-lunch date ninyo ha, pwede ba? Tanong ni Howard. Sure, malanding sagot ni Erica. Walang nasabi si Amber sa hiya. Okay, bye. Enjoy your lunch, Amber. Himig panunokso ni Lynette. Noong makalayo ang magkaibigan. Ano ka ba, Lynette? Bakit ka nagsinungaling na may ka-lunch date tayo? Libre na sana ang pananghalian natin. Kastigo ni Erica kay Lynette.
Ano ka ba? Bakit tayo makijoin sa kanila, di ba? Sabi nga ni Amber na nagsinungaling siya doon kay Howard. Malamang marami silang pag-uusapan. Sagot ni Lynette. Sa kantin, hindi mawari ng dalaga kung ano ang nararamdaman at napansin ito ni Howard. Okay ka lang ba? Nahihiya ka bang kasama ako o may magagalit sa'yo dahil kasama ako? Tanong ni Howard dito. Sa totoo lang kasi nahihiya ako. First time kong may kasama ng lalaki na ako lang mag-isa. Baka sabihin nila nakikipag-date ako. Napakunot ng noo si Howard. Hindi pa yata nakapag-boyfriend dito. Napakaswerte ko naman kung magkaganon. Wika nito sa kanyang sarili. Kung naiilang ka dito, gusto mo bang lumabas tayo ng campus? Marami namang makakainan doon sa labas. Alok ni Howard sa dalaga. Tumango lamang si Amber. Chowking ang napili nilang kainan at habang nag-aantay sila ng kanilang order. Amber, sana wag ka nang mailang sa akin, binata ako. 29 years of age, walang girlfriend at graduating ako this year. Bachelor of Biology. Lahad nito habang titig na titig sa dalaga. Tumango-tango lamang si Amber na halatang hindi sanay makipag-date. May boyfriend ka na ba? Tanong ng binata na nagpatuwid sa pagkakaupo ni Amber. No, 20 years old pa lamang ako. Mabilis na sagot nito. Ayaw mo pa ba o ayaw ng mga parents mo? My choice. Ayokong magulo ang pag-iisip ko. Ayokong masira ang pag-aaral ko. Napaatras si Howard sa sagot ng dalaga. Bakit? Nakakasira ba ng pag-aaral ang pagbo-boyfriend? Natatawang tanong nito. Oo, ang ate ko nawala ng dahil dyan. Napaluhang saad ng dalaga. Oh, I'm sorry to hear that. Paumanhin ng binata. Buntong hininga lamang ang isinagot ni Amber. Tahimik silang kumakain, ngunit panay ang sulyap ng binata sa dalaga. Hindi niya mawari kung bakit siya naaawa dito. Kaya pala, napaka-inosente pagdating sa date. Huwag kang mag-alala, I will be gentle to you. Bulong ni Howard sa kanyang isipan. Pwede ba kitang ihatid sa inyo mamaya? Nagulat ang dalaga sa tanong ni Howard. No, maybe next time. Nahihiyang sagot nito. Okay, basta sabay tayo lagi mag-lunch ha. Remember, bukas kasama natin yung mga kaibigan mo. Tumango lamang si Amber, tanda ng pagsang-ayon niya sa alok ng binata. Sobra kong makaalalay itong si Howard kay Amber. Pagkapasok ni Amber sa loob ng kanilang classroom. Hoy girl, ano na? Kayo na ba? Tanong ni Erica. Oo nga, magkwento ka naman. Sang-ayon naman ni Lynette. Kayong dalawa talaga, bayad ko yun sa pagsisinungaling ko sa kanya. Alam nyo naman na wala pa sa isip ko ang mga lalaki. Sagot nito sa kanyang makukulit na mga kaibigan. Simula noong araw na iyon ay araw-araw nang magka-lunch date ang dalawa. 1 buwan ang nakalipas. Siguro naman papayagan mo na akong ihatid ka this time. Mukhang uulan pa naman oh, ani Howard. Sigurado ka bang walang naghihintay sa'yo ngayon? Nakangiting biro nito sa binata. Naalala mo pa pala yun. Family dinner yon. At bunsong kapatid ko ang aking tinawagan that night. Kasing edad mo nga yun at kasing kulit mo rin. Natatawang saad ni Howard. Sabay hawak sa kamay ng dalaga at hinila niya na ito papunta sa parking lot. May sasakyan ka naman pala eh. Bakit ka nakipag-agawan sa akin ng taxi noon? Tanong nito. Pinahiram ko ito sa aking driver. May date kasi. Wow, ang bait mo pala, sabi ni Amber. Oo naman, makikita mo pag nakilala mo ako ng lubusan. Sabay kindat niya dito. Nang marating ng dalawa ang gate nila ni Amber,
Gusto mo bang pumasok sa loob? Alok ng dalaga. Ay talaga ba? Oo naman. Gustong gusto ko. Gusto ko na rin talaga kasi makilala ang iyong mga magulang. Ayon pa dito. Mama, Papa, good evening po. Bati ni Amber sa kanyang mga magulang sabay halik sa mga ito. Good evening po. Bati ni Howard sa mga ito. Good evening. Sabay na sagot ng mag-asawa. Iha? Bigkas ng ina. Mama, Papa, siya po si Howard at dalasal din po. Boyfriend mo? Masayang tanong ng papa ni Amber. Hindi po Papa, kaibigan lang. Namula ang mga pisngi na sagot ng dalaga. Sir, ma'am, hihingi po ako ng permiso para ligawan po si Amber. Magalang na tanong ni Howard. Nagulantang ang dalaga sa sinabing iyon ng binata dahil wala naman sa kanilang usapan ang pagpapaalam sa mga magulang nito para ligawan siya. Oo naman, mamahalin namin kung sino ang mahal ng anak namin, sagot ni Mr. Hipolito. Natutuwa akong nagpaalam ka iho, sana lang wag mong saktan itong bunso ko. Ayon naman kay Mrs. Hipolito. Nangangako po ako madam, hindi ko po sasaktan ang inyong anak. Sa katunayan nga po ay handa ko na siyang pakasalan eh. Nang laki ang mga mata ng dalaga. What? Seryoso po ako at alam na rin ng aking mga magulang ang tungkol kay Amber. Seryosong lahad ng binata. Parang himatayin si Amber sa mga narinig. Len, pahingi nga ako ng tubig. Hindi ako makahinga. Sambit ni Amber. Natatawa naman ang mama nito. Nako iho, binigla mo naman masyado itong anak ko. Sa totoo kasi, hindi pa ito nakapag-boyfriend. Natatawang hirit ng papa nito. Si Linlin naman ay parang basang sisiw. Nakayuko lamang ito habang inaabot ang tubig kay Amber. Ayaw nitong tumingin kay Howard dahil sa kanilang sikreto. Linlin, sabihin mo kay Manang maghanda na ng hapunan at may bisita tayo. Ito nga pala si Howard. Howard, ito si Linlin, anak ni Manang. Napakabait na batang yan, maaasahan, sabi ni Mrs. Hipolito. Talaga po? Hi Linlin, isa ka sa magiging abay sa kasal namin ni Amber ha? Nakangiting wika ni Howard. Tumingin lamang ito saglit sa binata. Punta na po ako sa kusina, sir. Sagot nito. Howard, kung ano-ano yung mga pinagsasabi mo, pati itong mga magulang ko, pinagluloko mo. Pwede bang tumigil ka na dyan sa panggugod time mo sa amin? Sabi ng dalaga. Mukha ba akong nagbibiro? Seryoso ako, hindi naman siguro ako haharap sa mga magulang mo kung nagbibiro lang ako, diba? Sagot ng binata. Anak, bigyan mo na ng pagkakataon. 20 ka na, hindi ka na bata. Mama, hindi pa nga natin siya kilala ng mabuti. Pagpoprotesta ng dalaga. Okay lang po, hindi naman po ako nagmamadali. Nakangiting wika ni Howard. Pagkatapos nilang maghapunan ay nagpaalam na kaagad ang binata. Iha, I like him, sabi ng ina nito. Papa si mama, ayaw pang tumigil. Hindi ko na yun isasama dito. Nakasimangot na tugon ng dalaga sa kanyang ina. Kinabukasan, andoon na naman si Howard sa pintuan ng classroom ng dalaga. Hindi ako sasama sa'yo, puro kakalukuhan. Nakasimangot na sabi ni Amber. Okay lang, basta ihahatid kita mamaya ha? No, baka kung ano-ano na naman ang lalabas dyan sa mga bibig mo, pati mga magulang ko, inuuto mo. Wika nito. Hindi ka ba talaga naniniwala sa akin? Tanong ng binata. Hindi, mabilis na sagot ni Amber. Okay, aalis na lang ako. Kunwang malungkot na pagpapaalam ng binata.
Pumasok naman ulit ang dalaga sa kanyang silid-aralan. Maghapon ngang hindi nagpakita sa kanya si Howard. Laking gulat ng dalaga kung sino ang kanyang nadatnan sa kanilang tahanan. Ang binata nakangisi. "Babe, andito ako kasama ng aking mga magulang at kapatid. Ito nga pala si Amara, mom ko, Kael, dad ko, at Mona, kapatid ko," ayon kay Howard. "Hello darling, nice meeting you. Ikaw ang bukang bibig nitong anak ko," sabi ni Amara. "Hi Ate Amber, sa wakas, nagkaroon na ako ng ate," masayang sambit naman ni Mona. "Hello po sa inyong lahat. Sandali lang po ha, magbibihis lang po muna ako. Mama, pwede niyo po ba akong samahan?" Dali-dali namang sumunod si Mrs. Hipolito sa kanyang anak. Pagdating nila sa kwarto ni Amber, "Mama, hindi kaya may mga tama sa utak ang pamilyang iyan? Ano daw ang pinunta nila dito?" tanong ni Amber sa kanyang ina. "Anak, maghunos dili ka nga dyan. Ang totoo, magkasosyo pala sa negosyo ang mga papa ninyo. Nagkagulatan nga sila kanina eh. Mga 5 PM pa lamang ay nandito na ang mga yan. At sabi ng papa mo, mabubuting pamilya ang mga yan, hindi nga binigyan ng sakit ng ulo ang papa mo." "Sige na anak, sagutin mo na si Howard. Mahal na mahal ka ng batang yun," pangungumbinsi ni Mrs. Hipolito. "Mama, sa lahat naman ng nanay, ikaw lang yata ang nag-uudyok sa anak para magka-boyfriend eh. Mali ka anak, gusto ko nang magkaasawa ka. Pag pumayag ka kasi, ipapakasal ka agad namin kayo." "Oh my gosh, ano ba itong nangyayari sa buhay ko? Nahipnotismo po ba kayo ng pamilyang iyan?" tanong ni Amber. "Anak, sabihin mo nga sa akin, hindi mo ba nagustuhan si Howard? Magandang lalaki naman at mabait pa. Ayaw mo ba noon parehong sang-ayon ang mga magulang ninyo? Bihira lang kaya ang mga magulang na ganyan. Baka nga kami lang eh." Natatawang panunokso ng mama nito. "Mahal ko na nga rin po mama, kaso lang hindi po ba kayo natatakot na baka matulad ako kay ate? Iniwan ng asawa, ayun, nagpakamatay. Kawawa, pati yung 2 buwan na baby sa kanyang tiyan ay nadamay pa," malungkot na wika ni Amber. "Ito naman, huwag tayong malungkot ngayon. Hindi ako natatakot dahil alam kong hindi mo gagawin ang ginawa ng ate mo. At sigurado akong hindi ka iiwanan ni Howard. Humarap at nagpaalam nga siya sa amin. Di pa pati magulang niya dinala dito para ipakilala ka. Yung kay ate mo, nagtago siya. Hindi namin siya natulungan dahil nahihiyang magsabi ng kanyang mga problema. Kaya nga anak, kung mahal mo si Howard, tanggapin mo na," ayon pa sa kanyang ina. "Sige po ma, labas na po tayo." "Papayag ka na ba iha? Gustong gusto ka ng pakasalan nitong aming uniko iho?" tanong ni Mr. Villanueva. "Pag-uusapan po namin sir, kung ano po ang magiging plano. Malalaman nyo rin po. Salamat po sa inyong pagpunta dito ha," sagot ng dalaga. Mga ilang oras pa ang nakalipas ay nagpaalam na ang pamilyang Villanueva. "Kuya, mukhang panis ka kay Ate Amber parang ayaw sa'yo." "Ha ha ha ha," panonokso ni Mona. "Sige, tawanan mo lang ako. Bukas sigurado akong mag-yes yun," paninigurado ng kapatid. "Magkano ang posta kuya?" 100K, sagot ni Howard. "Sabi mo yan ha, walang bawian. Pero kung umuo sa'yo, sagot ko na ang wedding gown from Vera Wong," seryosong sabi ni Mona. "Thank you love ha," sambit ni Howard dahil naniniwala siya na tutuparin ng kapatid ang posta nito. Kinabukasan, nagisnan ni Amber ang malakas na tawanan sa labas.
Len, anong meron sa labas? Bakit ang ingay? Nako, Miss Beautiful, andyan po si Sir Howard sa labas. Tinutulungan po ang daddy ninyo mag-ayos ng kotse. Sagot ni Lenlen. Napakunot noo ang dalaga. Nagmamadali itong ayusin ang kanyang sarili at lumabas na ito sa kanilang garahe. Iha, mabutit gising ka na, sabi ni Mr. Hipolito. Andito ka na naman, bati nito sa kanilang bisita. Anak, ganyan ka na ba bumati ngayon ng bisita? Ganyan ba kita pinalaki? Tanong ng ina. Okay lang po, auntie. Sanay na po ako dyan. Si Howard na ang sumagot kay Mrs. Hipolito. Mag-ayos ka na ng sarili mo, anak. Maya-maya lamang ay darating na ang ating mga bisita. Utos ng kanyang ina. Sino po ba ang mga bisita natin, mama? Tanong nito. Pamilya ko. Nakangising sabat ng binata. Na naman? Andito lang sila kagabi ah. Nagtatakang sabi ni Amber. Iha, umayos ka. Umayos ka sa pananalita mo. Saway ni Mr. Hipolito. Humarap si Amber sa binata at hinila ito. Halika nga dito. Pagkapasok ng dalawa sa bahay. Gusto mo na kaagad ako masolo? Natatawang biro ni Howard kay Amber. Ako, huwag mong paglulukuhin ha. Dinadamay mo pa talaga yung mga magulang ko. Di ba sinabi ko sa iyo kagabi na mag-usap muna tayo? Nang didilat ang mga mata nito. Tayong dalawa lang dito ngayon. Let's talk. Anong pag-uusapan natin? Tanong ni Howard. Walang maisagot ang dalaga. Ano ba talaga ang kinakatakot mo, Amber? Kaya ko nga isinali ang ating mga magulang dito to assure you na talagang sincere ako. Mahal na mahal kita. Malamang nga love at first sight ang nangyari sa akin eh. Iba kasi ang dating mo sa akin noong gabing iyon. Lalong-lalo na noong first lunch natin. Pagka-uwi ko nga noong unang gabi nating nagkita, sinabi ko na kaagad sa mga magulang ko na nakita ko na ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Akala nga nila nagloloko lang ako, pero binakapan kaagad ako ni Mona. Nakita kasi ng kapatid ko na seryoso talaga ako. Kilalang kilala kaya ako ng kapatid kong yun. Mahabang litanya ni Howard. Napabuntong hininga na lamang ang dalaga. Nakikita niya sa mga mata ng binata na seryoso nga ito. Hinawakan at inangat ni Howard ang mukha ni Amber at tinitigan ang mga mata nito. Wala ka ba talagang nararamdaman sa akin? Parang napaso ang dalaga sa mga titig na iyon ni Howard. Gusto sanang kumawala ng dalaga, ngunit inilapit ng binata ang mukha nito sa mukha niya. Gusto mo bang halikan kita para malaman mo kung may nararamdaman ka sa akin? Seryosong tanong ni Howard. Malakas siyang naitulak ng dalaga. Ano ka ba? Gusto mo bang makita tayo ng mga magulang ko? Inosinting sambit ng dalaga. Natawa lamang si Howard. Tamang-tama naman narinig na nila ang mga sasakyan na dumating. Napatingin si Amber kay Howard. Nagkatinginan ang dalawa at kinindatan ng binata ang dalaga sabay abot sa mga kamay nito at hinila palabas. Sandali lang, sambit nito. Nginitian lamang ni Howard ang dalaga ng pagkatamis-tamis. Kaya sumunod na lamang ito. Pinilit nitong pakalmahin ang kanyang sarili. Bahala na, wika nito sa kanyang isipan. Habang nagkasiyahan ang lahat ay biglang lumuhod si Howard. Amber Hipolito, pwede mo ba akong pakasalan? Biglang tumigil ang mundo sa buong sambahayan. Nakanganga ang lahat at nag-aantay sa isasagot ng dalaga. Iginala ni Amber ang kanyang paningin sa kapaligiran, ngunit nakakabingi na katahimikan ang kanyang nakita. Gusto kitang makasama habang buhay. Sana tanggapin mo ako at pakasalan. Pagsasalita muli ni Howard.
Muling iginala ni Amber ang kanyang mga paningin sa mga taong nakapaligid sa kanila at nakita niya ang mga ngiti nito sa kanilang mga labi. At napadapo ang mga mata ng dalaga sa kanyang mga magulang. Nakita niyang nakangiti rin ang mga ito at tumango, tanda ng pahintulot. Ngumiti na rin ang dalaga. Yes, pakakasalan kita, Howard Villanueva. Naghiyawan ang lahat sa tuwa. Napaiyak naman si Howard. Hindi kasi talaga nito akalain na mag-yes ang dalaga. Kumindat ang binata sa kapatid, ibig sabihin panalo siya. Nag-thumbs up naman si Mona, tanda ng pagsang-ayon at pagtupad ng kanyang pangakong Vera Wang wedding gown. Okay, kailangan mairaos kaagad ang kasalan sa lalong madaling panahon, sabi ni Mr. Villanueva. Sandali lang, nag-aaral pa po ako, protesta ni Amber. Sweetheart, pwede ka pa rin naman mag-aral kahit kasal na tayo. Pwede mo pa rin gawin kahit anong gusto mo. Nangangako ako sa iyo sa harapan ng ating mga magulang, hinding-hindi kita pipigilan sa lahat ng gusto mo career-wise. At gusto ko rin isa si Linlen sa magiging abay natin. Ayon pa kay Howard, naubo si Linlen sa narinig, ngunit sumang-ayon naman ang lahat. Noong nagkasarinlan ang magsing irog. Howard, I wonder why gusto mong maging abay si Linlen? Curious na tanong ng dalaga. Gusto ko lang, mukhang mabait na bata si Linlen. At pag naikasal na tayo, gusto ko kunin natin siya. Hindi bilang kasambahay ha, pag-aaralin natin siya para umayos yung buhay ng bata. Nakangiting wika ni Howard. Napahanga si Amber sa kabaitan ng mapapangasawa. Tika muna, pinag-aaral na siya nila mama. Alam ko, pero nais ko sana na maranasan niyang mag-aral ng normal, yung walang ibang iniisip kundi ang kanyang pag-aaral lamang. Wika ni Howard. Ay, gustong-gusto ko yung idea mo ah. I love her. Napakabait na bata niyang si Linlen. Pagsang-ayon ni Amber sa plano ng binata. Noong gabing iyon ay parang hindi maihiin na pusa itong si Linlen. At nahalata naman ito ni Howard. Kaya sinundan niya ito sa kusina. Linlen? Ay, kabayo. Sir, naku, mabuti naman at narito kayo. Sir, huwag niyo na lang po akong isali sa kasalan, nakakahiya. At saka sir, forget it Linlen. Ibabaon natin sa limot ang ating sikreto, okay? Pagputol ni Howard sa sasabihin sana ni Linlen. Mag-relax ka na lamang dyan at maghanda ka. Kasi sa oras na maikasal kami ng ate Amber mo, sa amin ka natitira. At hindi na sir ang tawag mo sa akin ha, Kuya Howard. Dagdag na sabi nito. Talaga po? Gulat na tanong ng bata. Pag-uusapan natin ito soon kasama ng mama mo, okay? Wika ni Howard sabay tapik sa balikat ni Linlen at kumuha na rin ito ng maiinom para hindi magtaka si Amber kung ano ang ginawa nito sa kusina. Naikasal na nga ang dalawa at isa si Linlen sa mga abay. Wala namang pagsidlan ang saya ng mga magulang ng dalawa, lalong-lalo na ang bagong kasal. Kinuha at pinag-aral ng mag-asawa si Linlen hanggang sa makatapos ito at kinuha na rin nila ito bilang personal secretary ni Amber. Sa ngayon, nakalimutan na ni Amber ang trauma sa nangyari sa kapatid at napatunayan nitong magkaiba nga pala ang kapalaran ng tao. Masayang masaya si Amber sa piling ng kanyang napakabait na asawa. Mas magaang pala ang buhay may asawa kapag may basbas ng mga magulang. Sana all talaga mababait ang mga biyenan katulad ng kanilang mga magulang. Mga kaibigan, dito po nagtatapos ang nakakakilig at nakakaaliw na kwentong ito. Please don't forget to subscribe, like, and share. Pakihit na rin po ng bell button para maging updated po kayo sa ating mga new uploads. Tandaan po natin na bawat buhay may kwento.
Hanggang sa muli. Bye-bye!